May kwento ako tungkol sa personal na tagumpay na hindi nakabase sa material na bagay, kundi sa isang napakabigat na desisyon na nagpabago rin ng buhay ko at ng pamilya ko. Minsan sa buhay ko, dumating ako sa punto na nagkaroon ako ng attraction at emotional na connection sa kapwa ko babae. Sa karanasan kong iyon, nakita ko ang realidad kung bakit madami ang nasa LGBT community ang mas pinipiling manatili sa ganitong klase ng relasyon. May katotohanan kasi yung tinatawag na psikolohiyang emotional homophily o ang natural na pagkaswak ng magkaparehong kasarian. Dahil pareho kaming babae, mayroong malalim na affective empathy, isang uri ng pagkaunawa na dahil pareho ang aming biological at emotional wiring, mabilis naming natutugunan ang emotional na suporta ng isa't isa. Ang babae ay likas kasi na sensitive ang emosyon, habang ang lalaki naman ay madalas na sexual ang drive. Kaya sa parehong kasarian, nakukuha ang isang uri ng emosyonal at mental na pagkakaunawa na akala mo ay hindi mo mararamdaman sa opposite sex. Nagiging isang safe space ang relasyon kung saan nababalidate ang bawat takot at ang pangarap mo. Pero sa kabila ng magaan at masayang banding na ito, napansin ko kasi ang isang malaking panganib. Ang matinding emotional na attachment na to ay nagdudulot ng tinatawag na cognitive or emotional clouding. Sobrang sarap sa pakiramdam at secure hanggang sa ang utak mo ay nakakloud na yung spirituality mo laban sa sexuality. Nakakalimutan mo na ang disenyo ng Diyos dahil mas matimbang na ang emosyong nararamdaman mo dito sa lupa. Dito pumasok ang matinding spirituality dissonance or ang giyera sa loob ng puso ko. Habang masaya ang emosyon ko, nakikita ko namang nagkakawatak-watak ang pamilya ko din. At yung mga gusto ko din sa buhay, naiisip ko na rin na paano pa gusto ko magkaanak. So lahat ng what ifs, paano ang family ko at ang syempre yung paniniwala ko, yung faith ko, 'di ba? Labag yun sa Diyos. So lahat yun naisip ko na. Yun, kinailangan kong pumili talaga. Dahil nung mga panahon na yun, nandun ako sa sitwasyon na magaan yung buhay pagdating sa ganong relasyon at yung magiging status ko. Pero alam mo, kinailangan kong harapin ang sitwasyon at pumili. Ano ba ang mas matimbang, ang kaginhawaan or ang paggabay sa aking pamilya ayon sa kalooban ng Diyos? Sa tulong ng Panginoong Diyos, mas pinili ko ang asceticism or self-sacrifice. Ang talikuran ng sarili kong kagustuhan para sagipin ang pamilya ko at sundin na rin ang kanyang utos at yung mga nais ko din sa sarili ko. Masakit at mahirap at nangangailangan din ng radikal na paglayo. Ngunit ngayon, umaapaw ang fulfillment at kagalakan sa puso ko dahil napagtagumpayan ko ang tuksong iyon. Realidad ang emosyon ng same-sex. Ngunit mas higit na realidad ang katotohanan ng Diyos. Ang pagpili sa Kanya at sa pamilya kaysa sa sariling laman ay ang pinakamagandang desisyong nagawa ko sa tanang buhay ko. Pinatutunayan ito ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos, hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Nais ko magdala ng awareness. Valid ang nararamdaman ninyong pagmamahal at pag-unawa sa same-sex. Ngunit tandaan natin na ang emosyong ito ay madayang gabay kung ito ay lumalabag sa disenyo ng lumikha. May mas malalim na kagalakan sa pagsunod sa Diyos. Malalim at laging nagbibigay ang Diyos ng daan para tayo ay makalabas sa tukso kung pipiliin nating lumakad sa kanyang katotohanan.